This is Group 6 presenting. Listen. Eto na, nagsama-sama bawat tropang tumuro ang iisang gunit ng kapalarang hilakaran ano mga kalagayan kaya-kayang patunay taas ng uto kung nagatay ng nanalike sa isa pagsasama ito walang makakapantay sa unos mano bagyo dare-diretso sasabay din. Ako si Andrea, ano na letra ko mabibilang mo pero di mabalik ko kahit di gamit tama o hindi ko. Ang pangarap na makakamit mo lamang kapag may tiwala ka sa sarili mo. Pangarap na hindi lamang para sa pamilya mo kung hindi para rin sa'yo. Kung araw man o umulan, remember that we are all capable of achieving great things if we put our minds. I know school can be tough and overwhelming at times, but we are on this together. Let's support and uplift each other, push through any challenges that come our way, and always keep a positive attitude that way. It's a big no, everybody take a dream, making me know. So our team, can imagine. For now, we're in Module 6, Market Analysis Survey Questionnaire. First and foremost, what is market analysis? Market analysis is an essential component of feasibility study for any business or project. It helps determine the viability and potential success of a new venture by examining various factors such as consumer needs, market trends, competitors, pricing, and demand. One of the most effective tools in conducting market analysis is a survey questionnaire. What is Market Analysis Survey Questionnaire? Nakakatulong ito sa pagsusuri sa antas ng kompetisyon sa merkado sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga kakompetensya, kanilang mga produkto or serbisyo presyo, lakas at kahinaan. Makakakuha ang mga negosyo ng mas malalim na pag-unawa sa tanawin ng kompetisyon. Nakakatulong ito sa pagsusuri ng pangangailangan ng merkado at pagtukoy sa mga estratehiya sa pagpapresyo. Sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa sensitivity sa presyo, kahandaang magbayad at nakikitang halaga, makakakuha ang mga negosyo ng mga pananaw sa kung paano nakikita ng kanilang target na merkado ang kanilang mga produkto or serbisyo. Ang pagbuo ng isang questionnaire ay mahalaga ito sa pagsasagawa ng isang matagumpay na pananalisik. Ito ang pangunahing instrumento sa pagkuha ng impormasyon mula sa mga response at datos na nilalaman ng questionnaire kung saan ang respondents ay magsasagot o aming interviewin. Discuss the meaning of structured, semi-structured, and unstructured. Ang structured questionnaire ay nagbibigay ng multiple choice na format dahil ang mga sagot na makukuha ng respondent ay tinutukoy na mananaliksik. Halimbawa, gumagamit ang structured questionnaire ng set na format kung saan pumipili ang mga respondent mula sa mga paunang natukoy na sagot gaya ng mga option na maraming pagpipilian. Tinitiyak na discarding ito ay pare-parehong mga tugon na ginagawa mas madali para sa mga mananaliksik na pag-aralan at paghambingin ang data. Number 2, semi-structured. Ang semi-structured na form ay nagbibigay ng mga particular na tanong ngunit nagbibigay daan para sa mga bukas na sagot tulad ng fill in the blank o discussion question approach. Halimbawa, kasama sa semi-structured na form ang mga paunang natukoy na tanong ngunit nag-aalok din ng mga flexibility para sa mga respondent na magbigay ng mga detalyado at bukas na sagot. Nagbibigay daan ito sa mga kalahok na ipaliwanag ang kanilang naiisip at nag-aalok ng higit pang mga insight kaysa sa higit na multiple choice na mga format. Number 3, unstructured. Ang unstructured questionnaire ay nagbibigay ng multiple choice na format dahil ang mga sagot na makukuha ng respondent ay tinutukoy ng mananaliksik. Halimbawa, ang isang unstructured form ay hindi nagbibigay ng mga particular na tanong o sagot, sa halip nagbibigay daan ito para sa isang malayang talakayan sa mga pangkalahatang paksa sa isang session ng panayam na ginagawa itong mas subjective at open-ended kaysa sa structured o semi-structured approach. Questionnaire construction. Questionnaire construction sequencing should start with a concise introductions. So this should include who
who is conducting the research. So, ang mga tao ay nananaliksik upang makakuha ng kaalaman, makahanap ng solusyon sa mga problema, magbigay ng mga impormasyon para sa paggawa ng desisyon batay sa ebidensya, mag-explore ng mga bagong idea, mapaunlad ang mahalagang kasanayan sa pananaliksik at pagsusuri, at mapanatiling updated sa mga pakabagong trends na ginagawang mahalaga ang mga pananaliksik para sa mapalawak na kaalaman. What the purpose is? Ang layunin ay kung bakit tayo ay nananaliksik ay upang makakuha ng kaalaman, makakuha ng mga solusyon sa mga problema, magbigay ng impormasyon para sa desisyong batay sa ebidensya, mag-explore ng mga makabagong konsepto, mapaunlad ang mga kasanayan sa pananaliksik at pagsusuri. Instructions for answering. Ang mga bahagi ay naglalaman ng malinaw na mga tagubilin para sa pagsagot ng mga tanong na gumagabay sa mga respondents sa tamang format at naghihikayat ang katapatan sa kanilang mga sagot. And third is, time required to complete. Ang isang tinatayang oras para matapos ang isang interview na tumutulong sa mga kalahok na mahusay ang pamalaan ang kanilang oras at pagplano ng maayos. Lastly, assurance of confidentiality ay isang katiyakan ng pagiging confidential na nagpapaliwanag ng mga hakbang sa proteksyon ng datos. Ito ay tinitiyak ng anonymity at binibigyang diin ang mga sagot ay gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik na pagpapalakas ng tiwala at paghihikayat ng mga tapat na pakikilahok. What are the principles of question formulation? Ask questions that respondents understand and are capable of answering. Sa paggawa ng PSIP questionnaire, upang matiyak na naiintindihan ng mga sumasagot at masasagot ang iyong mga tanong. Gumamit ng malinaw at maigsi na pananalita na naaayon sa antas ng kanilang kaalaman. Iwasan ang mga komplikadong termino o konsepto na maaaring makalito sa kanila. Bukod pa rito, panatilihing nakatutok at partikular ang mga tanong na nagbibigay daan sa mga respondent na madaling makuha ang kanilang sariling mga karanasan o kaalaman. Halimbawa, sa halip na magtanong, ano ang iyong mga saloobin sa aming mga komprehensibong serbisyong handog? Maaari mong itanong alin sa aming mga serbisyo ang madalas mong ginagamit. Ang kalinawan na ito ay naghihikayat ng mas tumpak at maalalahaning mga tugon. Principles of questions formulations, providing meaningful options in structure, response questions ensure clarity and relevance. For instance, instead of asking, "Do you like juice better than soft drinks?" a more nouns questions could be, "Which do you prefer? Juice, soft drinks, both equally, or neither?" This offers respondents a broader range of choice, enhancing the data quality. Regarding basing a questionnaires on research, consider a situation where a company wants to understand consumer beverage preference. Before launching a survey, they might conduct focus group to identify key them and concerns. Pre-testings and questions on a small samples help refine wording and structures, ensuring the final questionnaires effectively captures the desired informations. Principles and question formulation. Make questions clear and straightforward by using familiar words. Sa paggawa ng PSIP questionnaire ay gawing malinaw at tuwiran ang mga tanong. Gumamit ng pamilyar na wika at mga simpleng istruktura. Tumutok sa pangunahing ideya, iwasan ang jargon at maging tiyak. Halimbawa, sa halip na magtanong, ano ang mga implikasyon ng hindi pangkaraniwang bagay na ito? Maaari mong itanong, ano ang ibig sabihin nito? Nakakatulong ang discarding ito na matiyak na ang iyong mga tanong ay madaling maunawaan at maa-access ng iyong audience. Write questions that do not influence respondents' answers. Sa paggawa ng PSIP questionnaire ay upang maiwasang maimpluwensyahan ang mga sagot ng mga sumasagot, bumalangkas sa mga tanong na neutral at walang kinikilingan. Gumamit ng malinaw, prangka na pananalita at iwasan ang mga nangungunang parirala.
Halimbawa, sa halip na magtanong, gaano mo kamahal ang produktong ito? Itanong, anong pakiramdam mo tungkol sa produktong ito? Sa ganitong paraan, may pahayag ng respondent ang kanilang tunay na nararamdaman nang hindi natitinag sa pananalita ng tanong. In formulating a survey questionnaires, the question should be related to the purpose of marketing. But what is the purpose of marketing? Ang purpose ng marketing ay ang apat na essential factors na binubuo ng product, price, place, promotion na kung saan ang konseptong ito ay ginagamit na noon pa man. Number 1, product. Ito ay isang produkto o serbisyo na kung saan iminamarket sa mga target audience. Sa pagbuo ng produkto, kinakailangan din natin na isaalang-alang mga potensyal na customer sa ating target audience at ang kanilang mga pangangailangan, at habang ang produkto ay binubuo, maaari nating i-consider ang ilan sa mga tanong tulad ng what is your product? What does your product do? Does the product meet an unfilled need or provide a novel experience? Who is your product target audience? How is your product different from what others offer? Number 2, price. Ito ay halaga ng produkto o isang serbisyo. Mahalaga na ang price ay accessible at affordable para sa iyong mga target audience, dahil kung ang presyo ng iyong ibibigay masyado mataas, maaari ito ang maging dahilan sa pagbaba ng sales ng iyong produkto, dahil madalas na sobrang taas ang presyo ng produkto ay konti lamang ang bumibili. Kaya kinakailangan na i-consider ang presyo ng ating produkto o serbisyo. Maaari tayong gumamit ng ilang mga tanong sa ating sarili upang i-consider ang presyo ng produkto, tulad ng what is the price range of your product competitors? What is the price range of your target audience? What price is too high for your audience? What price is too low? What price best fits your target market? Number 3, place. Ito ay pagpaplano naman kung saan mo balak na ibenta ang iyong produkto at ang distribution channel na maaari mong gamitin para ang iyong produkto o serbisyo ay makaabot sa mga customers. Sa pagpapasya ng lugar upang i-market o ibenta ang isang produkto, dapat mo din na isaalang-alang pagsasaliksik sa mga pisikal na lugar o digital channel kung saan ang iyong target audience ay namimili. May mga ilang tanong na maaaring isaalang-alang sa pagkonsidera ng lugar, tulad ng where will you sell your product? Where does your target audience shop? What distribution channels are best to reach your target market? Number 4, promotion. Ito ay kung paano mo i-advertise ang iyong produkto o serbisyo. Maaari mong i-advertise ang iyong produkto o serbisyo sa pamamagitan ng mga aktibidad sa promotion. Makakuha ka ng feedback tungkol sa iyong produkto na may isang effective marketing campaign. Sa pag-consider ng iyong product promotion, maaaring gamitin ng mga tanong tulad ng what is the best time to reach your target audience? What marketing channel are most effective for your target audience? What marketing message would most resonate with your target audience? What advertising approach are most persuasive to your target audience? Sa paggawa din ng survey questionnaire, dapat ay larawan na maikli ang iyong produkto at magtanong tungkol sa pagpayag ng respondent na gamitin ang produkto. Now, it's time for icebreaker. Sa ating activity naman, ang magbibigay kami ng isang karakter at kasunod ang katanungan. Tingnan ang nasa example. Saan gawa ang Filipino ketchup? Sagot, Pikachu saging. Sa mga sasagot, pipiliin lamang namin ang sinumang unang mag-send ng emoji na makikita sa ating Gmeet. At huwag mag-alala ang iba dahil pwede tayong sumagot sa comment section o pwede naman vocal. 2 tao ang sasagot sa isang tanong, sa comment section at vocal. Sa comment section naman, kung sinong unang nag-send ng tamang sagot ay siya magkakaroon ng puntos. Hala, at simulan na natin ang icebreaker game.